batiin niyo po yung mga malalapit sa inyo. Yung kawayan niyo na lang kung medyo malayo. Yan, kumustahin niyo. Tapikin sa balikat. Yan, kurutin sa pisngi. Alright, ayan. Sige po, you may be seated. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang pagkakataon na tayo po ay magkakasama ngayon sa lugar nito para unang-una ipagdiwang ang presensya ng Panginoon. The very reason bakit tayo magkakasama ngayon ay walang iba kundi ang superstar sa simbahang ito, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Alright. At gusto ko rin pong i-acknowledge ang presence po ni Ate Wilma. Tama ba, Wilma? Telma, ni Ate Telma, fresh from Japan. Yan, welcome back. Ano po sisigaw natin? 1, 2, 3. Welcome back. Ayan, salamat po nandito. Kaya sila Ate Noni, yung family niyo po. At siyempre sa bawat isa po, nako, hindi ko man po kayo maisa-isa, pero salamat po nandito kayo. At sa inyo po, nanonood po sa ating Facebook Live. Diyan po sa mga taga Baguio City na nakaantabay sa live streaming natin na imbag ngagsapa kada kayo aming kakabsat. Yun, maganda umaga po sa inyo lahat. At sa inyo pong galing ng Japan, domo arigato gozaimasu. Ay, yun lang alam ko salita ng Japan. Ano? Alright, welcome po sa ikatlong Sunday sa series. Nandito pa rin po tayo sa series natin na tinatawag nating Reaching Higher. Say with me, Reaching Higher. Tama po sabi ni CJ kanina, no? Medyo meron pa tayong parang alam nyo yun, yung naging karanasan ng Sunday, dala-dala pa rin natin ng mga sumunod na araw. No? Kasi grabe yung presence ni Lord. Okay? So this morning, mahalaga po yung bagay na pag-uusapan natin kasi nais ng Panginoon, maintindihan natin na sa lahat ng pinagdadaanan natin, meron siyang layunin. Do you believe that? Minsan kasi akala natin yung kinakaharap mong problema, kinakaharap mong pagsubok o testings, akala mo, ang layunin nun ay para ma-stress ka. Totoo naman, minsan na-stress tayo. Sino dito minsan na-stress na? Oh, by the way, natanong ko si Emma. Naman dyan si Emma. No? Hello, Emma. Oh, na-stress tayo. Pero ang layunin pala ng Panginoon, hindi para ma-stress ka, kundi para ma-stretch ka. Sabihin sa katabi mo, gusto ni Lord, ma-stretch ka. Akala kasi natin minsan, nakakainis naman ng buhay na to. Yung famous na linya ni Brother Nes, nakakainis. Yeah. Hindi, ang layunin po ng Panginoon, kaya niya inaalaw lahat ng iyon para ma-stretch ka. Pansinin niyo, bigyan ko halimbawa. Yung mga dancers po natin dito, especially yung mga mamis, sila Sterhenia, yung mga mamis na, sila Agnes, yung mga mamis na, noong una sumasayaw yan, parang pigil na pigil pa. Pero dahil lagi na sumasayaw, na-stretch na. O gano'n na sila sumayaw ngayon. Kita niyo naman kanina, kahit nanlalaki na butas na ilong sa hingal, tuloy pa rin pagsayaw kay Lord. Kasi nai-stretch. Do you believe that? Okay? At may layunin po ang Panginoon, kaya niya gusto ma-stretch ka. Yung pong susunod kong papakita, hindi ko po alam kung na-experience nyo to, pero palagi ko kapanahon na namin to ni Kael eh. Kami nila Tito Marcy, ito. Ewan ko kung nilaro nyo to. Sino sa inyo naglaro nung ganyan? Nung goma? Tapos di ba gaganon mo yung kamay mo Kael, tapos ang tunog. Ganun, nandun ka sa classroom. Dadapa ka, tapos ganun kayo. Ang matindi pa, yung laro na to, yung hinihipan, magkatapat kayo, tapos pag napatong, sa'yo yung goma niya. Nilaro ba yung bilas na Harold? Di ba? Na-experience natin to lahat. Kasi nga, nung mga elementary tayo, hindi ko alam kung kayo yung sabihin natin medyo may kalokohan sa classroom, nagtupi ka ng papel na pahaba, tapos tinupi mo sa gitna, tapos inasinta mo yung... Yun. Okay. So, tuloy natin. Nasaan na ako? Ha? Oo. Hindi ko alam kung ginawa to ni Teng nun eh. Inaasinta yung kaklase niya. Inaasinta sa tenga. Yeah? Okay, nainis ka teacher mo. Di ba? Ginawa natin ito lahat, O kaya, sino sa inyo naka-experience nito? Ito, pinapanood ka pa ito nung araw habang ginagawa niya to, habang nilalaro niya to. Chinese garter. Parang naglaro ka. Tita Norma, naglaro ka po ba Chinese garter? Nung araw? Si Ate Noni. Lahat pala, si Mila. Kabiring, naglaro ka ba Chinese garter? Okay. Tanungin natin ng ina kung nag-Chinese garter. Palagi ko dito nagmana si Glory. Alam niyo po si Glory May Love noon, karga niya si Mia. Hindi ko alam kung alam na ni Mia to eh. Grade 3 po kami, karga niya si Mia din sa gilid. Ako nanonood, pag titira si Glo, itatabi si Mia sa gilid. Tapos papasito si Glo. Tapos pagkatira, dadamputin ulit si Mia, daladalay dede. Makapag-Chinese garter lang. Oo, kasi ang purpose ng garter na to, yung garter o yung rubber man ito, kasi ito na-stretch. Hindi pwedeng tali eh, di ba? Pag sumabit pa mo, masusubsub ka kasi kailangan na i-stretch. Ano po ibig ko sabihin?
sa buhay natin, may layunin ng Diyos. Bakit minsan may pagkakataon, ini-stretch ka niya? Sabi mo sa katabi mo, i-stretching ka talaga ni Lord. Eto pa, hindi ko alam, baka si Justin ginawa ito sa room. Yung bang napagalitan ka ng teacher mo tsaka nanay mo kasi yung braso mo punong-puno ng goma? Papasok ka ng classroom, ganyan ang kamay mo, sasabihin ng nanay mo, pag hindi mo inalis, tatadtarin ko yan ng pinong-pinot, papakain ko sa'yo. Sino na-experience yan? Yung mga Gen Z ngayon, wala, hindi na ito na-experience sila Emma, nila MJ, ano? Sinusulatan ng mga kamay, Nagtatato. Hindi, ginagawa din natin yun, yata, nagtatato. Pero iba noon, pagka yung marami kang goma, titirintas mo nung parang ganun. Ayun, di ba? Tinitirintas mo, pakapalan. Goma nga po, ano? Okay, so, ang purpose niyan, nung mga panahon noon, nalalaro na yan, maraming purpose din yan eh. Maraming gamit kasi nai-stretch. Nakuha niyo ibig sabihin. Kung ang goma ay hindi na-stretch, anong silbi nito? Nandiyan pa ba kayo? By the way, para po sa inyong kaalaman, ang naka-imbento po ng goma ay si Stephen Perry. Stephen Perry, na-imbento niya ang goma o rubber band noong 1840 pa. Hindi ka pa tao, may goma na. Nandiyan pa ba kayo? O 1840, nung na-imbento yung rubber band. Anong ibig ko sabihin? Pag pinag-usapan yung bagay na kung saan gusto ka ng Diyos hasain, paparaanin ka niya sa mga bagay na mahirap na kapag habang nagpapatuloy ka, natututo ka kasi dun ka na-stretch. Ito po ay picture ng mga athletes. Yung mga marathon runner. Lahat ng mga atleta, pansinin ninyo, pag tumakbo yan yung hakbang, parang ilandi pa na, di ba? Kasi bakit nagagawa nilang umikot na maraming beses sa oval, sa makatakbo na ilang kilometers? Pinractice nila to. Try mo tumakbo, baka maya-may lawit na dila mo. Naalala ko nung panahon ng kabataan namin ni Kaeli, magkalaro kami sa basketball niya, naalala ba yan? Ako yung sinahod mo, bumagsak ako, napilay ako. Hindi, joke lang. Kahit ilang laro sa basketball nung hapon, dahil bata ka pa, tapos lagi mong ginagawa, malakas katawan mo eh. Nagagawa mo. Ganun po ang mga athletes, ang mga marathon runner. Pag pinag-usapan pong spiritual, sabihin natin spiritual, tandaan natin to. We must also remember to stretch spiritually as we grow in the Lord. Are you listening? Tandaan natin na kailangan nating ma-stretch spiritually as we grow in the Lord. Anong ibig sabihin niya, Pastor? Yung habang lumalago ka sa Panginoon, lumalawak pang unawa mo. Habang lumalago ka sa Panginoon, natututo ka magpatawad. Habang lumalago ka sa Panginoon, naiintindihan mo na yung mga taong hindi mo naintindihan noon. At habang lumalago ka sa Panginoon, yung kinaiinisan mong tao, minsan katabi mo, mahal mo na ngayon. O, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, mas mahal na kita ngayon kaysa kahapon. At pag pinag-usapan ng paglagong spiritual, ganito po siya. And when we stretch spiritually, it always has something to do with our faith. Anong ibig sabihin nun? Yung kailangan na i-stretch sa atin, pag pinag-usapan na spiritual, yung faith mo sa Panginoon. Kasi nung nagsimula ka sa Lord, I believe yung faith mo ngayon, kumpara nung 2 years ago, 1 year ago na nasa church ka, mas malaki na ang faith mo ngayon. Tama. Totoo naman, may faith ka nun eh. Pero iba talaga kapag meron kang personal relationship sa Panginoon, dahil yung paglago mo sa spiritual o paglago na yung pananampalataya, ito yung gusto sa iyo ng Panginoon. God wants us to stretch in our faith. Sabihin natin, faith. Lakasan nyo. Ito yung gusto ng Diyos, ma-stretch yung faith mo. Kaya naman yung ating po pag-uusapan, hindi na ako lalayo sa lahat sa mga nabanggit ko kanina, pinamagatan ko po itong stretchable. Isang taong kong pinag-isipan yan, hindi mo lang kayo natuwa. Stretchable. Say with me, stretchable. Lakasan nyo naman. Yung pinakamalakas. Ganito dapat yung faith natin, na i-stretch. Yung faith mo 10 years ago, dapat hindi na ganyan ang faith mo ngayon. 5 years ago o last year, dapat na lumalaki, na i-stretch, lumalalim relasyon sa Panginoon. Sabi ni Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him or to please God. Sabi dyan, yung katagang faith, kung wala ang faith, napaka-imposibleng ma-please mo ang Diyos kahit mabait ka, kahit mapagbigay ka, kahit hindi ka naman gumagawa ng masama. Kung wala ka namang faith, sabi doon, napaka-imposibleng ma-please mo si Lord. So ang susi para mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, faith. Sabihin natin, faith.
Ito yung kailangan. Sabi ng Hebrews 11:6, dugtong pa natin, ano? And whoever would draw near to God must believe, lahat daw na lumalapit sa Panginoon, dapat maniwala that He exists and that He rewards those who seek Him. Ang maganda sa Panginoon, pag nakita niya may faith ka, sinahanap mo siya, sinasaliksik mo siya, at naniniwala kang meron ngang Diyos, sabi doon, ano pinagpapala ng Diyos, ganun lang po kasimple yun. Di ba? So yung faith mo, ang dahilan o lisensya para makakilos si Lord sa buhay mo. Listen, tingin kayo sa akin. Kung gaano kalaki faith mo, gaano kalaki pagkilos ng Diyos mo, ng Diyos natin. Okay? Kung maliit lang ang faith mo, di ang liit na pwedeng galawan ng Diyos sa buhay mo. Pero kung lalakihan mo, sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo, lakihan mo. Amen. So ano daw yung stretching? Say with me, stretching. Lakasan nyo naman. Ano daw mabuti may dudulot sa atin na stretching? O bakit kaya ni-stretch ni Lord minsan? Stretching requires us to push beyond or normal level of comfort. Hindi pwedeng dyan ka lang. Ang gusto ng Panginoon, nag-move forward. Ang gusto nga ng Panginoon, malayo marating mo eh. Ang gusto nga ng Panginoon, hindi lang malayo, kundi mataas ang maabot mo. Yan yung gusto ng Diyos para sa iyo. Ang tanong, gusto mo ba? Tanungin mo katabi mo, gusto mo ba? Isa po, sino po sa inyo dito nanonood ng MMA fighter? Uy, ako talaga mga maskulado, mga kalalakihan nandito. Ako po minsan nanonood niyan. At meron po akong isa sa marami kong paborito. Ang pangalan po niya ay si Israel Adesanya. Kung kilala niyo po ito. Kapitbahay po namin sa looban yan. Si Israel Adesanya po, ang nagustuhan ko po sa kanya, pag pumorma na po yan, ang gandun lang, ano? Hindi ba itaas? Sabi ko, grabe yung lawak nung naaabot ng sipa niya eh. Tapos pag pumorma na siya ng ganyan-ganyan, no? Pag tinamaan ka, patay ka eh. Andiyan pa ba kayo? Na-discover ko, inalam ko, hindi pala madali na naging ganun agad siya. Okay? Sabi nga, it took many years to stretch those muscles so that he could get to that level. Daling ko sa spiritual. Hindi ka naman agad parang sabihin natin ganun agad kalaki yung faith mo eh. Ang ginagawa nga ng Panginoon, di baling dahan-dahan, unti-unti na lumalago ka sa faith mo, basta sigurado matibay yung pananampalatayang ito. Ako niya ibig ko sabihin? Daling ko sa usaping spiritual. Ang paraan ng Diyos para matiguro na nagtitiwala ka sa Kanya, problema. Iba't ibang klase ng problema. Dito nga masusubok yung faith mo sa Kanya kung pagdating ba ng may problema ka, tatalikuran mo siya o magpapatuloy ka sa Kanya. Minsan nakala natin, kaya inalaw ng Diyos na problema ka para ma-stress ka. No! Inaalaw ng Diyos ang problema hindi para ma-stress ka, kundi para ma-stretch ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord? Ma-stretch ka. Minsan akala natin, ako, ang hirap naman pinagdadaanan ko. Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Ba't di na lang yung katabi ko? O kapitbahay ko? Hindi, ang layunin pala ng Panginoon, ma-stretch ka. Tingnan natin sandali, maglalatag po ako sa inyo na ilang mga bagay na paraan ng Diyos para ma-stretch tayo. Are you ready? Ready na kayo? Excited kayo makita to? Tingnan natin sandali Mga paraan ng Diyos para ma-stretch ka. Number 1, eto. God may want you to do something. Are you listening? Kasi mamaya yung karakter po na papaliwanag ko sa inyo, o karakter na pag-uusapan natin, merong pinapagawa sa kanya si Lord eh. So, minsan si Lord, ang paraan niya para ma-stretch ka, may papagawa siya. Para hindi ka lang kampanting nakaganyan ka lang. Alam niyo po, pagkatapos na anniversary natin, no celebration natin last week, ang tanong ko kay Lord, Lord, what's next? Anong susunod, Panginoon? Kasi si Lord, laging gusto ng Panginoon, laging meron siyang gusto ipagawa sa iyo. Ang tanong, willing ka bang gawin yung pinapagawa niya? Di ba? So God may want you to do something. Ano pa? God may want you to stop doing something. Si Lord minsan may gusto siyang ipagawa sa iyo. Pero minsan si Lord may gusto siyang itigil yung ginagawa mo. Para ma-stretch ka. Are you listening? Ito pa. God may want you to give something. Sabi ko nga po kanina, doon sa 8 a.m. service natin,
May pagkakataon nai-stress tayo pag nahaharap tayo minsan sa mga taong may pangangailangan, samantalang ikaw meron din. May darating sa bahay nyo, may kakatok, alam bigas. Maalala mong bigla, kayo rin pala, kukunti na lang ang bigas. Pag pumunta po kayo sa bahay ng biyanang ko, ng ina, nako, hindi kayo uwin luhaan. Diyan po nagmana si Glory, my love. Andiyan pa kayo? Kahit anong may ibibigay. Kasi ang Panginoon, ito yung gusto niya sa atin, na God may want you to give something. Hindi lang meron kang ibigay. Ang Diyos, ganito rin para ma-stretch tayo. God may want you to say something. Amen. Yung meron kang sabihin din naman. At minsan, ganito naman si Lord, para ma-stretch ka, God may want you to stop saying something. Sino dito yung pag na-stress, putak ng putak? Ay, sorry, nasabi. Diba yung na-stress ka na, tapos lalabas pa sa bibig mo? Huwag ka nagtuturo. Pero ngayon, pagkatapos ng message na ito, maintindihan natin, tiyak ko po, hindi ka na magre-reklamo kasi maiintindihan natin maya-maya na kaya pala ina-allow yun ng Diyos kasi ini-stretch ka niya. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord? Ma-stretch ka. Alam niyo, maganda kay Lord. Alam naman niya kung hanggang saan ang kapasidad mo eh. Alam niya kung hanggang saan ang kakayahan mo. At hindi niya hahayaang mapigtas yung kakayahan na yon. Alam na ng Diyos na hanggang dun ka lang. So hayaan mo lang si Lord na i-stretch ka. Sino dito minsan nung pagpaubos na pera, tsaka pa na natututo mag-budget? Nandiyan pa kayo? Kasi ini-stretch mo na yung budget niyo. Kaya inaalaw minsan ni Lord, maubusan ka ng pera o mga unti na lang pera mo para matuto ka mag-budget. Kasi minsan pag marami, naku. Nandiyan pa kayo? Sabi mo sa katabi mo, matuto ka mag-budget. Si Lord, hindi lang minsan gusto niya na tumigil ka sa sinasabi mo, eto pa mabigat para ini-stress sa'yo ni Lord. God may want you to sell something. Sabi ko kanina, si Brother Renz lang ang laging may sell dito. Tapos sabi niya, gusto ko na nga po ibenta eh. God may want you to sell something at minsan si Lord, ganito rin. God may want you to buy something. Kasi ini-stretch ka niya. Are you listening? May natutunan po ba kayo? Si Lord ganito pa ang paraan niya para ma-stretch tayo. Meron siyang gusto na simulan mo. Anong ibig ko sabihin? Ito po, God may want you to start something. Simulan mo. Umpisahan mo ulit. Gawin mo. At minsan si Lord, ganito rin. God may want you to end something. At eto na pinakamabigat, last na. Si Lord, ganitong paraan para ma-stretch ka. God may want you to love someone. Sino tong someone na to? Kasama dyan sa someone, yung mga taong nakaka-stress sa buhay mo. Andiyan pa kayo? Huy! God may want you to love someone kasi ini-stretch ka. Paano mo mamahalin yung mga taong hindi ka nga mahal? Araw-araw ka iniinis. Minsan ganito pa, si Lord, iaalaw niya minsan, sasabihin natin, nako, sa dinami-dami naman makakasalubong, irto pa. O inalaw ng Diyos. Kasi God may want you to love someone dahil ini-stretch ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mas mahal na talaga kita ngayon kaysa kahapon. Okay? Pakicheck nga itong monitor ko dito. Mukhang may lumabas na sabi dito, magbayad na kayo ng kuryente nyo. Hindi. Okay, ano ba nangyari dyan? Okay? Sandali na po, papaayos ko lang para tuloy-tuloy. Nag-enjoy ba kayo sa pinag-usapan natin? Ulitin mo sa katabi mo, gusto ni Lord, ma-stretch ka. Sige. Okay? Sige. Check lang po natin, ha? Yan, ano nangyari? Ay, na-stress na yung laptop mo. Okay, dali na po, ha? Binasasabik lang kayo ni Lord, ha? Okay. Ayun, sabi nga, thank you, David, when it comes to spiritual fitness, don't forget to stretch. Hindi lang sa pang-physical, dapat na-stretch tayo. Nag-exercise ka, ginagawa mo yung mahirap sa'yo, pero nagiging madali. Pero ang gusto ng Panginoon sa spiritual na kalagayan natin, dapat na-stretch din tayo. Nandiyan pa kayo? Kasi ito pong isang karakter na isi-share ko po sa inyo, na-stress siya
Ang layunin pala ng Diyos, ma-stretch siya. Are you ready? Ready na kayo? Imbestigahan natin ang nangyari sa panahon noon sa Exodus chapter 3, verses 7 to 10. Sabi diyan, no, sinabi sa kanya ni Yahweh, ang kausap niya dito si Moses, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Listen very carefully. Sabi ni Lord, sabi niya kay Moses, nakita ko na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan, ang mga tinutukoy niya Israelites. Sa puntong ito, daling ko muna sandali sa kalagayan natin. Ano yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo? Kaya ka na-stress. Problema. Pera. Ano ba Juna? Juna. Ju. May Juna kasi. Kaya Juna. Kasi Judith. Tingnan nyo, sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko, si Lord mismo nakikita yung paghihirap ng mga Israelites, ganun din sa'yo. Nakikita ng Diyos pinagdadaanan mo. Tuloy natin. Sabi ni Lord, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Tingnan nyo, si Lord hindi lang nakikita ang sitwasyon ng mga Israelites, narinig din nila. Daling ko usapin sa panahon natin, nakikita ng Lord yung pagtitiis mo at naririnig ng Diyos yung mga pagdaing mo. Sabihin sa katabi mo, tapigin mo sa balikat, huwag ka nang ma-stress. Naririnig pala ni Lord, tsaka nakikita. Are you learning so far? Diba? Tuloy natin. Sabi pa dito, ang ginawa ni Lord, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Tingnan niyo si Lord. Pagkatapos niya makita yung kalagayan ng mga Israelites, narinig niya, nakita niya, sabi niya, bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid saan? Lupaing mainam. Saan? Sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Anong ibig sabihin niyan? Tingnan niyo ko. Ito yung sitwasyon mo ngayon. Nakikita ka ng Diyos. Naririnig yung pagdaing mo. Ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo, sa pinagdadaanan mo ngayon? Ang plano ng Diyos, dalin ka doon sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Yan ang destinasyon mo. Dadaan ka lamang dito. Kaya kung wala ka pang pera dito, huwag kang ma-stress. Dapat ma-stretch ka. Tuloy natin. Nag-enjoy po ba kayo? Saan sila dadalhin? Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hevita at Jebuseo. Tuloy pa natin. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Nakikita ng Diyos at naririnig niya, nakikita niya sitwasyon mo at naririnig niya minsan na ikaw man ay may mga pinagdadaan ng persecution sa buhay. Kaya sabi dito, ito na instruction ng Panginoon kay Moses. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon, kila Eman, upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Si Eman po kasi gumanap na Faraon. Naalala niyo ba? Mahal na Faraon. Sabi ni Lord kay Moses, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Medyo may problema dito si Moses. Tanong niyo ko ano? Umalis na nga siya sa lugar na yun eh. Ang problema, gusto ni Lord, balikan niya yun. So ano yung nakastress kay Moses? Ito, Moses' faith was stretched by being asked to go back to Egypt to face his past. Inutusan siya ni Yahweh, bumalik ka doon. May nakaraan siya ron eh. May pinatay nga si Moses doon eh. Naalala nyo? Binaon niya sa buhangin eh. Di ba? So anong ibig sabihin? Pinababalik siya ng Panginoon. Ibig palang sabihin dito, si Lord, imposibleng hindi to alam ni Lord. Imposibleng kapag may papagawa sa iyo si Lord, imposibleng ay dudulot nito sa iyo kapahamakan. No. Okay? Kaya sabi ni Moses, eto si Moses. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sino ako, Lord? Para humarap sa Faraon. Ang Faraon po, pinakamataas na tao sa panahon noon. Sa panahon sa Egypt. Okay? Eto na. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Tingnan niyo si Lord. Sundan niyo ko ha. Si Lord may pinapagawa kay Moses. Ang katwiran ni Moses, sino po ba ako para humarap sa Faraon? Tapos sabi ni Moses, ano pong gagawin ko kung hindi makinig sa akin? Alam ni Moses, matigas sa ulo ng mga Israelites. Ang sagot ni Lord, eto. Tanong niyo ko ano? Anong hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis niya ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya tumakbong palayo.
O, daling ko sa kalagayan natin, wala ka man tungkod ngayon, pero yung faith na binabanggit ko kanina, ito dapat yung meron ka. Tatanungin sa Lord, ano bang meron ka? Ano ko niya ibig sabihin? At dun sa kung anong meron ka, mapapansin nyo, yung tungkod na hawak ni Moses, ginawa ni Lord ahas. Sa kalagayan natin, kung meron kang faith, higit pa sa ahas ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo dahil sa faith mo. Palapakan niya natin doon si Lord. Ito na, di ba? Hinihagis, naging ahas, napalayo si Moses. Sabi ni Lord, sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas, hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Sabi ni Lord, ganyan ang gagawin mo para maniwala sila, nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Tingnan si Lord, no? Dahil meron siyang papagawa, ipinapakita lang nung talatang binasa ko po sa inyo, na kung may pinapagawa ang Panginoon, siya rin ang magbibigay ng kakayahang magawa mo ito. Minsan ang katwiran natin, ganito, para tayo si Moses. Tingnan nyo, sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon ako'y pautal-utal pa rin kung magsalita. Yahweh, maaari po bang iba na lang ngayon suguin? Nandiyan pa kayo? Nasundan niyo ba ako? Alam niyo po, si Moses, tingin kayo sa akin, si Moses parang ikaw din. Balikan ko natin sandali. Si Lord may pinapagawa kay Moses. Hindi kaya pwede pang hawakan ni Moses sa pangako ng Diyos? Pwede. Kaso ang problema kay Moses, nangangatwiran, parang ikaw din. May pinapagawa si Lord. Lord, ba't ako pa? Ito na lang katabi ko, utusan mo. Andiyan pa kayo? So, na-stretch yung faith ni Moses nung pinabalik siya dun sa kung saan nanggaling siya. Are you learning? Ano pa? Ito pa yung nagpa-stress kay Moses. Moses' faith was stretched when he was faced with opposition. Ito na. Na-stretch na yung faith ni Moses nung nakaharap na niya yung Faraon. Sundan niyo ako, ha? Pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron, sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel, napayagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sa tagpong ito, ipinagpapaalam na ni Moses sa mga Israelites, palabasin ng Egypt kasi karumaldumal sa Faraon, karumaldumal kay Lord, nasasamba sila sa loob ng Egypt. Kailangan nilang lumabas para mag-worship. Ano nangyari? Ang sagot ng Faraon, sinong Yahweh? Sino siya mag-uutos sa akin na payagan kung umalis ang mga Israelita? Alam nyo, tayo minsan nakakaharap din ng ganitong klaseng tao Di ba tayo naniniwalang may Diyos, may kapangyarihan Diyos, nakakakilos siya. Minsan may makakausap ka, iba hindi magkaiba kayo ng paniniwala Yung pinangahawakan mo, hindi naman yung pinangahawakan niya. Parang yung Faraon, sinong Yahweh? Sabi niya, wala akong kilalang Yahweh. Hindi! Hindi ko papayagang umalis sa mga Israelita, sagot ng Faraon. Tigas nung Faraon, ano nangyari? Sundan natin. Pag uwi nila mula sa pakipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh. Dahil sa ginawa niyong ito, nagalit sa amin ng Faraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa sila ninyo ng dahilan, patayin kami. Ano po ibig sabihin nito? Sumunod lang naman si Moses na-persecute pa. Parang ikaw, sa pagsunod mo sa Diyos, hindi ka makakaligtas sa persecution ng iba. Minsan ganitong kantsaw na iba, pa-praise the Lord ka pa. Laka naman bigas. Praise the Lord pa, ha? Hallelujah. Laka naman pera. Pa-praise the Lord, pasayaw-sayaw ka pa. Sino dito na-experience ganun? Diba? Sabihin mo, kung na-experience mo ito, sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Kasi ini-stretch ka ni Lord. Kasi ang tanong ko po, yung binabanggit ko, ito po tanong ko sa inyo lahat sa atin lahat. Na-persecute ka na ba? Dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Na-persecute ka na ba? Dahil nagpapakabuti ka. Na-persecute ka na ba? Dahil gusto mo nang mamuhay na may katwiran ayon sa kalooban at tuntunin ng Biblia. Kaya ang susunod ko sasabihin, kung na-experience ito, congratulations. Hindi ka nagkamali ng Diyos na pinanampalatayanan. Kasi layunin po doon ni Lord, hindi para ma-stretch ka.
Hindi para ma-stress ka, brother. Kundi para ma-stress ka. Kumusta ang faith mo sa Kanya? Pwede naman natin sabihin, Lord, bakit ba pinagdadaanan ko pa to? Bakit ba nangyayari pa sa akin to? Bakit ba, Lord, kung kailan ako lumalapit sa iyo, dumadami, sunod-sunod, sabay-sabay ang pagsubok sa buhay ko? Ang layunin pala ng Diyos, hindi para ma-stress ka, kundi para, and I will say it again, kundi para ma-stretch ka. Alam niyo po si Moses, sa tuwing mahaharap si Moses sa pagsubok na kailangan niyang dumepende sa Diyos. Listen very carefully. Sa tuwing mahaharap si Moses sa pagsubok na kailangan niyang dumepende sa Diyos, nai-stretch ang faith niya. Ganun ka rin. Ganun din tayo. Kasi hindi exempted ang mga Kristiyano sa pagsubok. Let me tell you, the more na lumalalim ka, the more na gumagawa ng kaparaanan ng kaaway para pasukuin ka. Amen. Kaya naman, sa bawat araw ng buhay natin, haharap tayo sa iba't ibang hamon. Dapat stretchable ka. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hindi ko po alam kung sino sa inyo nakagamit ng tirador. Isa sa mahalagang parte po ng tirador, bukod sa pinakakatawan niya, bukod sa tali na nag-uugpong doon sa goma, dito po sa pinakabaskagan niya, sa pinakakaha niya, bukod sa katad na meron siya, isa sa pinakamahalaga dito yung goma. Kung gaano mo ito binabatak, halimbawa babatakin mo, meron siyang bato, babatakin mo ng ganyan lang, ang mararating na bato dyan lang. Pero habang binabatak mo ito at inaasinta ang iyong puntirya, habang hinahatak mo ito, natatansya mo ang layo ng mararating niya. Ikaw mismo na may control sa goma, kaya mong hatakin to dahil nararamdaman mo kung mapuputol na. Tama? Ganon din po ang Diyos. Inaalaw niya ang mga problema at pagsubok para ma-stretch ka. Hindi para maputol ka. Hindi para masira ka. Kundi sa kabila ng pagharap mo sa mga nakaka-stress na pangyayari sa buhay, ang layo ng Diyos, ma-stress ka para habang inaata ka ng Diyos, malayo ang mararating. Ang gusto ng Panginoon, stretchable ka. Let us all stand. At sa pagharap natin sa Panginoon ngayon, nagpaalala po sa akin ang tirador na to. Na mahalagang nandito, sangkap ng tirador ay ang goma. Ngayon si Lord, pag pinag-usapan ng spiritual, alam naman ng Diyos yung kakayahan mo. Alam ng Diyos ang abilidad mo. Alam ng Diyos kung hanggang saan ka lang. Pero ang layunin ng Diyos, kaya kanya ini-stretch para hindi lang malayo ang marating mo, kundi mataas din ang maabot mo. At pwede mo ideklara sa umagang ito, I am reaching higher. Na this morning, kung ready ka na, pagkatapos mapakinggan ng mensahe, ready ka na sabihin sa Panginoon na, Lord, handa ako magpa-stretch sa iyo. Will you please come forward habang sinasamba natin ang Panginoon? Please occupy the space in front. Please come forward. Akto ng pagsamba mo ito sa Panginoon. Akto ng paglapit na sinasabi mo, sige po, usad pa kayo. Forward, come on. Move forward para makarating po yung mga nasa likuran. Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nandito po ako. Handa akong magpa-stretch dahil may mabuting ang layunin sa buhay ko. Church, raise your hands towards heaven. Come on, taas niyo po yung kamay. Sige, sabihin mo ngayon sa Panginoon, ready ka na magpa-stretch. At habang ini-stretch ka ng Panginoon,
sa pamamagitan ng pinagdadaanan mo, pwede mo bang hawakan? Mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Come on, let us worship God. Oh, Jesus, come on. Woo! All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. In all my life, Lord God. In all my life you have been Thank you, Jesus. faithful. Thank you, boss, na yung katapatan. All my life you have been so good. With every breath that I am made, Yes, Lord God. Yes, yes, oh, Lord. I will sing of the Your goodness of God. Your goodness is running after, Yes, it's Lord. running Thank you, after Jesus. me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after Your me. goodness. Come on, lift up your voices, church. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life. Thank you, Lord. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, maraming salamat po. Naintindihan namin ngayon na yung aming mga pinagdadaanan, mga pangyayaring inalaw mo sa aming buhay. Akala namin noon, ito yung mga bagay na dapat nai-stress kami. Pero ngayon, Panginoon, naintindihan namin, ang layunin mo po pala sa kabila noon ay mas stretch ang pananampalataya namin sa iyo. Kaya, Panginoon, sa aming pagtayo sa iyong harapan, patuloy kami nagpapahayag na aming damdamin. Narito po kami. Handa po kaming magpa-stretch sa iyo, Panginoon. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, nakatayo po sa iyong harapan ang iyong mga anak habang nakataas ang kanilang mga kamay. At naniniwala po ako, napakaraming mga bagay ang pinaunawa mo po sa kanila sa umaga po ito. At akin po pinangahawakan. Paglabas ng simbahang ito, pagkatapos ng oras na ito, Lord God, ibang pananaw na ang mayroon kami patungkol sa problema. Sa pagkaparaanan mo to para ma-stretch kami. Pagpalain mo po ang bawat isang nakapakinig na yung salita, kasama po mga nanonood sa amin online. Akin po'y dinideklara, lalakad kaming patuloy na may pananangan sa iyong pangako, na kagaya ng mga instructions mo kay Moses, kami man, Panginoon, ay makakaasa na saan namang ipapagawa mo sa amin, ang kalakasan para magawa namin yon ay sa iyo rin po manggagaling. Marami pong salamat. Kami pong lahat na narito ay nag-aalay ng papuri, parangal, pagdakila at pagluwalhati sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen. Amen. Minsan pa, taas natin ang tinig sa Panginoon. Come on. Every breath that I am able, oh, I will sing. Come on, let us worship the God. goodness of Minsan God. pa. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness